Good morning po sa bawat isa. Ayan. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, good morning. Ayan. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na muli nagpanatili sa atin muli sa nagdaang isang buwan. Ngayon ay nasa panibagong buwan na naman tayo. Salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon. So sa panibagong buwan na ito ay tayo po muli ay dadako sa isang bagong tema. At itong tema nga po natin ito ay magiging tema po natin sa anniversary natin, mga kapatid. No? Ano po ba yung tema natin sa buwan na ito? Ito po yung tungkol sa Kingdom Partnership, mga kapatid. Kingdom Partnership. Una, ano ba ang ibig sabihin ng Kingdom o Kingdom of God? Ang Kingdom of God ay ang Diyos mismo ang siyang hari. Ang Diyos mismo ang siyang naghahari, mga kapatid. Ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan, ang nangyayari po. Siyempre, pag ang kalooban ng Diyos ang nangyayari, mga kapatid, lagi po yung maganda ang dahilan, maganda ang layunin ng Diyos, mga kapatid. At Kingdom of God ay pag dumadating po talaga ang Kingdom of God sa buhay ng tao, ay may nangyayari pong mga magagandang pagbabago, mga kapatid. At ang Kingdom of God ay ang solusyon, mga kapatid. Ulitin ko, ang Kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, ang solusyon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya kapag ang Kingdom of God ay dumating sa buhay ng tao, sigurado po, no? Na ito ay may solusyon, mga kapatid. Kasi ang Diyos na po mismo ang gumagawa, mga kapatid. So, ganoon po kahalaga ang paghahari ng Diyos. Ganoon po kahalaga ang kaharian ng Diyos. Pangalawa po, yung partnership. Ano po ang ibig sabihin ng partnership? Ang Diyos ay nagnanais na ikaw at ako ay makasama niya para maipatupad, mangyari yung kanyang kalooban. Yung partnership ay gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay magamit. Magamit niya bilang sisidlan ng pagpapala, sisidlan ng pagmamahal para sa iba, mga kapatid. So, isang napakalaking pribilehiyo, mga kapatid, na ito po yung nais ng Diyos na maranasan natin, no? Sa ating iglesia, sa buhay ng bawat isa, sa ating pamilya, na ang Diyos ay naghahari. Ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa buhay natin. At tayo naman, mga kapatid, tayo naman ay nagagamit ng Panginoon. Magamit ng Panginoon, no, sa panibagong taon na ibibigay niya sa atin. Ang tanong sa umagang ito ay, ano po ba ang pinakamahalagang kahandaan maganap sa buhay natin? No? Kailangan po ay maging tama po ang simula natin. Bago po ito ay gawin ng Panginoon sa buhay natin. So ano po yung pinakagusto ng Panginoon na makita sa atin na kahandaan? Mga kapatid, yung ating mga puso. Pinamagatan ko po ang mensahe na ito na ready heart. Ready heart. Ang ating pong text ay nasa Mateo chapter 13, verse 1 hanggang 9. Saglit po tayong tumayo at basahin po natin ang ating pong text. Ang sabi po dyan,
Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus, naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang nagasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga binhing iyon. Nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may tinik. Matinik na damo, lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y maraming-marami, at ang iba na may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat niyo itong pag-isipan. Saglit po tayo manalangin. Muli po, Father God, salamat po sa umagang ito. Ang araw pong ito ay pagpapahala po sa amin. Salamat po sa katagumpayan binigay mo po sa amin na mapili po namin na dumating sa dakong lugar na ito, O Diyos, sa kabila po ng marami po namin mga sitwasyon sa buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Nangako po kayo, Panginoon, kung amin pong pagsusumakita ng higit sa lahat, ang mapagharian mo, ang masunod ang kalooban mo, ang lahat ng bagay ay pagkakaloob mo po sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon Lord, ikaw po ang inaasahan namin, O Diyos. Una, na amin pong patuloy na makikilala, Panginoon, kayo po ang magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita at kayo po ang patuloy na magpapala sa mga buhay namin sa araw na ito, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na ang banal mong Espiritu ay malayang kumilo sa aming kalagitnaan, lalong-lalo na sa aming puso. Banal na Espiritu, we welcome you, we acknowledge you sa umagang ito. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Muli, ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito is Ready Heart. So, ang tanong ko sa umagang ito, gaano kahalaga na handa ang ating mga puso? So, kanina ay nakita po natin yung istorya. Ang Panginoon ay nangaral siya sa maraming tao kasi alam nyo, maraming sumusunod sa Panginoon. Iba't ibang klaseng tao, no? At doon ay ipinangaral niya ang isang bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Sa kaharian ng Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoon sa mga tao na ganito ang nais ng Panginoon upang ang isang tao ay makaranas ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa umagang ito po yung ating pag-uusapan, no? Patungkol sa kahandaan ng ating puso. Unang-una, yung mga puso natin. Bakit? Kasi nga po, mula sa puso, diyan po nahahasik ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mula po sa puso. Kaya isa-isahin po natin, no, kung ano yung kalagayan ng mga puso na ito. At pwede natin masabi, saan tayo dyan sa mga puso na yan ngayon, mga kapatid. Sige po. Una po ay ang pusong nagmamatigas. Tingnan po natin yung verse sa Mateo chapter 13 verse 4. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. Doon po sa mga susunod na verse
ay meron pong pinaliwanag po ng Panginoon yan. Kasi ang mga alagad ay nagtanong, Panginoon, ano po ba ang ibig sabihin ng sinabi nyo kanina? Sabi ng Panginoon, ito yung gusto kong sabihin. No? Ito yung paliwanag ng ating Panginoon. Makikita po natin yan doon sa Mateo chapter 13 verse 19. Ang sabi nga po dyan, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Ulitin ko. Pero hindi nakaunawa. Pwede pala na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi tayo makaunawa. No? Hindi natin maintindihan yung salita ng Diyos, yung mensahe ng Panginoon. At dahil doon, sabi roon, dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Meron palang pwedeng mangyari kapag hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos. At siyempre, titingnan natin, bakit? No? Bakit hindi nakaunawa o naintindihan ang salita ng Diyos? No? Bakit? Kasi, sabi roon sa, tingnan natin yung Mateo 13, verse 14 to 15. Ang paliwanag po ng Panginoon dito, sa kanila natupad ang sinabi noon ni Jesus, ni Isayas. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Bakit kaya? Tingnan natin doon sa verse 15. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga, ipinikit ang kanilang mga mata, dahil baka makakita sila, makarinig, at maunawa nila kung ano ang tama, at magbalik loob sila sa akin, at pagagalingin ko sila. So, dito po ay pinaliwanag ng Panginoon. Ang dahilan bakit hindi nakaunawa yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pinatigas nila ang kanilang puso. Tinakpan nila yung tenga nila, mga kapatid. So ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin niya, no? Hindi sila handang makinig. Hindi sila handang matuto. Hindi sila handang magbago. Hindi sila handang magpatuwid sa mali. Hindi sila seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Sabi doon, yung salita na inihasik sa kanilang puso, ninakaw ni Satanas. Ano po ang ibig sabihin noon, mga kapatid? Na pwedeng marinig natin ang salita ng Diyos, pero wala itong epekto. Wala itong pagbabago sa buhay natin. Bakit? Dahil sa atin, mga kapatid. Paano tayo nagre-respond sa salita ng Diyos? Mga kapatid, ang dami na nating narinig ng salita ng Diyos. Every Sunday, maging sa mga quiet time natin. Pero mga kapatid, posible pala kahit na nakikinig tayo, naindito tayo, nagbabasa tayo, pero hindi pala willing yung puso natin. Hindi pala tayo handa, mga kapatid. Hindi tayo handang baguhin ng Diyos, hindi tayo handang magpatuwid sa Diyos, hindi tayo handang makinig, matuto, hindi tayo handang lumago. Hindi po mangyayari yung magandang kalooban ng Diyos. Kahit na napakaganda nung narinig natin, hindi po doon sa na-bless. Na-bless. Dapat po na-transform. Nabago ang buhay ng tao na nakapakinig. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan.
Sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Walang hindi kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya lang, merong bahagi na dapat tayo na makita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, itong isang klase ng puso ay pinakita sa atin ng Panginoon. Bakit hindi ito nakatanggap? Bakit hindi ito nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Kasi, hindi siya handang makinig. Pinatigas niya ang kanyang puso. Bakit ba tayo nain dito? Kasi kung hindi po handa ang puso natin, hindi po natin gustong matuto, hindi natin gustong lumago, sorry, mga kapatid, medyo sayang po. Sayang ang panahong ginugugol natin dito. Alam nyo, gustong-gustong gumawa ang Diyos sa buhay natin. Gustong-gustong magparanas ang Diyos sa buhay natin. Pero ang Diyos ay laging nakatingin sa puso natin. Ready ba ang puso natin? Tayo ba ready ngayon? Kahit ang matanggap mo pagtutuwid, ready ka? Hindi lamang basta encouragement, ang sarap naman, ang ganda naman, na-bless naman ako, encourage ako. Pero nung sumunod na Sunday, parang pinapatamaan ako ni pastor. Hindi na ako atin. Kasi balanse po ang salita ng Diyos. Kung makikita po natin yan sa Timothy. Ang salita ng Diyos nag-e-encourage, nagpapalakas, kasama rin din po dyan yung pagtutuwid. Kasama din po dyan yung may binabago ang Panginoon sa buhay natin. Kaya po, yun po ang nangyari, mga kapatid. No? Nanakaw yung salita ng Diyos. Nanakaw yung salita ng Diyos. Kasi, ang klase ng puso na ito ay pusong nagmatigas, mga kapatid. Hindi handang makinig. Hindi handang sumunod sa mensahe ng Diyos. Nakita ko po, mga kapatid, hindi po ang Diyos ang nawawalan. Tayo po ang nawawalan. Kasi, sabi ng salita ng Diyos, ang salita niya, hindi ito babalik na hindi nagaganap ang nasa nito. Gusto ng Diyos maganap ang nasa niya sa buhay natin, sa pamamagitan ng salita niya. Pero bakit hindi ito magaganap? Dahil sa kalagayan ng ating puso. Hindi ka handang maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Baka sinasabi, salita lang ni pastor yan. So, number 1 po, mga kapatid. Anong klaseng kahandaan ang gusto ng Panginoon sa atin? Yung puso natin. Na dapat handa yung puso natin, mga kapatid. Pangalawa po, pusong hindi seryoso. Sabi mo nga sa katabi mo, seryoso ko ba? Ang sabi po sa Mateo chapter 13, verse 5 to 6, may mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. So ano po yung paliwanag ng Panginoon diyan po sa talinghaga na yan? Ang sabi po doon sa verse 20 and 21, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, masaya naman itong tinanggap. Ba? Praise the Lord. Masayang tinanggap agad. Verse 21, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng mga kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumalikod sa kanilang
pananampalataya. So, pwede pala, mga kapatid. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi tayo seryoso. Hindi taimtim yung ating puso na tanggapin yung salita ng Diyos. Pwede pala yun kasi nangyari yan dyan, mga kapatid. Nangyari. Ang ibig po sabihin, masayang tinanggap ang salita ng Diyos, ngunit sa panahon ng pagsubok, hindi ito isinagawa ang kanilang narinig. Hindi isinagawa ang kanilang narinig. Mga kapatid. Naalala ko yung kwento kay Pedro nung naindoon sila sa bangka na malapit ng lumubog dahil sa lakas ng hangin at malalaking alon at biglang dumating ang Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nakita ito ng mga alagad at si Pedro. Natakot nga sila nung una eh. Pero ang sabi ng Panginoon, wag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, kung kayo yan, papariyanin ninyo ko. Sabi ni Pedro. Sabi ng Panginoon, o sige, lumapit ka sa akin. Halika. Sabi ng Panginoon, halika. At alam niyo ang ginawa ni Pedro? Talagang umalis siya sa bangka. At siya po ay nakalakad sa tubig. Sabi ron, bakit? Kasi sinunod niya, in-apply niya yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi niya tiningnan, Panginoon, paano ko pupunta dyan? Ang lakas ng alon. Paano ko pupunta dyan? Di ba? Bagkus ang ginawa ni Pedro, nung narinig niya yung sinabi ng Panginoon, halika, agad-agad, umalis siya sa bangka at umano sa tubig, tumapak sa tubig. At alam niyo nangyari, miracle eh. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya lang may nangyari sa kalagitnaan. Napatingin siya sa malalaking alon. Naramdaman niya yung malakas na hangin. At dahil doon siya napatingin, ano nangyari? Unti-unti siyang lumubog, mga kapatid. So, mga kapatid, nakita ko rin po, inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok kung i-apply ba natin yung narinig natin. Ang sabi po sa Santiago chapter 1 verse 2 and 4, mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Nakita nyo ba, mga kapatid? Totoo po, sa tao, parang pangit po yung ating pananaw kapag problema na naman, pagsubok na naman. Pero, bakit kaya inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na yan? Ang pagsubok pala ang nagpapatatag ng pananampalataya natin. Nagpapalakas ng pananampalataya. Bakit lalakas? Kasi in-apply mo eh. In-apply mo yung sinasabi ng Panginoon. Noong aming elders meeting nung Friday, may shiner si Pastor Ruel, no? Hindi aksidente na may mga tao na inilagay ang Panginoon sa iyo, may mga sitwasyon na inalaw ng Panginoon sa iyo na hindi ka nais-nais sa iyo. Pala ito ay mga instrumento ng Diyos para hubugin pa tayo. Kasi
sa mga sitwasyon ng buhay, lumilitaw talaga kung sino tayo. Madali kasing sa panlabas, pwede makita, okay tayo eh. Pero kapag naindong ka sa sitwasyon, ganyan ka pa rin ba? Nagpupuri ka pa ba rin sa Panginoon? Nagpapasalamat? Nakikinig ka pa rin ba ng salita ng Diyos? Nananalangin ka pa rin ba? So, mga kapatid, talagang part pala ng buhay natin yung mga dinadaanan natin. Di ba yung ating Pilipino na nag-champion ngayon, si Kaloy? Nakakuha ng gold medal. Bakit siya nakakuha ng gold medal? Basta lang ba niya yun nakuha ng paganoon? Kundi kaya siya dumaan sa matinding pagsasanay, makuha niya kaya yun? Hindi. So, ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Inaalon ng Panginoon ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon. Paano tayo magre-respond? I-apply mo ba yung salita ko? Sabi ng Panginoon. Maniniwala ka ba sa pangako ko? Sabi ng Panginoon. Kaya nga, itong isang puso na ito, nanakit, ang pusong hindi seryoso. Hindi taimtim yung kanyang paniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya ano nangyari? Hindi po, yung buto ay nawalan na yung halaga rin po sa kanyang puso, mga kapatid. Sabi sa Santiago chapter 1, verse 24, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, umalis at agad na kinalimutan ang ayos niya. So maaari sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nakikita natin yung ating sarili. Parang ako to Parang ito yung pinagdadaanan ko eh. Di ba? Nakakaranas na ba kayo ng ganyan? Na pag nakinig kayo ng salita ng Diyos, parang, ako to Bakit kaya nalaman ni Pastor? Siguro si Pastor, Usi. Diba? Bakit nakaka-encounter ka? Ito yung pinagdadaanan ko eh. Nakita natin. Pero hindi dapat na tumigil na tayo doon. Kung pinakita ng Panginoon, para anak, alam ko yung pinagdadaanan mo. Wala kang maitatago sa akin. Pero anak, eto, binibigyan kita ng paraan para makaalis ka dyan. Kaya nga, bago nakikita ng Panginoon yung sitwasyon natin, pero may bibigay na solusyon ng Panginoon. Kaya lang, dapat yung solusyon na yun, i-apply natin. Gagawin natin sa buhay natin. Upang makita natin. Maranasan natin yung tulong, yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Mga kapatid, ang isa sa dahilan bakit hindi mararanasan ang paghahari ng Panginoon sa ating mga buhay kapag ang puso natin ay hindi seryoso. Dapat seryoso ang ating puso. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, ayun na, pusong salawahan. Tumingin ka nga sa katabi mo.
Hindi ikaw yan, ha? Sabi mo, hindi ikaw yan. Bakit pusong salawahan, mga kapatid? Tingnan natin doon sa Mateo 13, verse 7. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang paliwanag ng Panginoon sa verse 22. Ang lupang may matinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa maraming alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Mga kapatid, ano po ang sinasabi ng Panginoon diyan? Dalawa ang gusto ng puso. Gusto niya ang Diyos, pero gusto pa rin niya ang mundo. Hindi siya umaalis sa makamundo o makasalanang buhay. Hindi pala pwede yun, mga kapatid. Gusto natin sa Diyos. Nabe-bless ako dyan eh. Nabe-bless ako sa salita ng Diyos. Pero pag uwi natin, gagawin din natin yung mga bagay na ginagawa natin. Na alam natin, nakakapagpalayo sa Panginoon. Pusong salawahan. Muli, tingnan mo yung kapatid mo sa tabi mo. Sabi mo, talagang hindi ikaw yung kapatid. Mga kapatid, hindi pala pwede yan sa Panginoon. Na nakikita ang puso natin sa lawahan. Gusto mo ko, anak, pero bakit ganun? Gusto mo ko? Gusto mo rin ba ang iba? Isa lang ang puso, dalawa ang gusto. Namamangka nga sa dalawang ilog. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Sa Mateo 22, verse 37, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buo, hindi hati sa gitna, buong puso. Gusto ng Panginoon, buo ang pagmamahal natin sa Kanya, hindi hati. Mga kapatid, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, mga kapatid. Ang sabi sa Exodus chapter 34, verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Sa ibang translation, sa English version, I am a jealous God. Ang Diyos natin ay isang selos Diyos. Ayaw niyang may kahati. Ayaw niya na merong nakahigit pa sa Kanya sa buhay natin. Ayaw niya na meron tayong mga Diyos-Diyosan. Ano po yung mga Diyos-Diyosan na yan? Yan yung mga bagay. Hindi lang po yan yung mga imahen. Kundi yan po ay mga bagay na nahihigitan pa ang Diyos. Nabibigyan mo ng higit na pagpapahalaga, higit na oras kaysa sa Diyos. Ouch tayo dito, mga kapatid. Gaano tayo kahabang manalangin? Gaano tayo kahabang mag-spend ng time sa pagbabasa ng Word of God? Gaano tayo kahabang mag-cellphone?
Gaano kahaba tayo magbabad sa Facebook? Outs tayo lahat dyan, mga kapatid. Tapos sasabi, bakit pag dumating ang mga problema, sitwasyon, bakit ang hina natin? Ang dali natin bumigay. Kasi lobat tayo. Bakit? Sa iba tayo nagpapacharge eh. Dapat sa source of power tayo nagpapacharge. Pero pag iba ang nag-charge sa atin, lobat tayo, mga kapatid. Huwag tayong mag-expect na mananalo tayo sa laban. Kung saan tayo bumababad, yun tayo. Kung bumababa tayo sa Diyos, ang Diyos ay Diyos ng tagumpay, magtatagumpay tayo. Pero kung tayo bababad sa kung ano-ano, sorry, talo tayo sa mga tukso, talo tayo pag may mga problema, daig tayo ng problema, madadaig tayo, kapatid. Kasi sabi ng salita ng Diyos sa Timothy, magpakalakas kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Magpakalakas kayo sa tulong ng Diyos. Sabi roon. O saan tayo nagpapakalakas? Saan tayo bumababad? Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Pwede pala. Pwede pala na may pag-ibig tayo sa mundo. Bakit? Kasi kung nasaan yung ang puso natin, ang sabi sa 17, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. O, di ba? Pag tayo bumabad sa mga bagay ng mundong ito, alam nyo, hindi lang ang mga bagay na yan ang mawawala. Ikaw at ako, isang araw, mawawala tayo sa Panginoon. Pansinin niyo mga kapatid. Pag bumabad tayo sa mundo, pahina tayo ng pahina. Pahina tayo ng pahina. Tapos yung ating joy sa Diyos, pakiramdaman mo ang sarili mo. Wala, nawawala. Kasi ninanakaw ni Satanas yan. Nag-aahin siya sa atin ng magaganda. Wala namang ihahain na pangit sa atin, hindi natin kukuhanin eh, tama? Ang iaahain niya sa atin, yung nakaka-entertain. Yung ba, tuntua ka, nakakatuwa, nakakakilig. Yun yung iaala niya sa atin. Pero sa likod noon, unti-unti, meron siyang nanakawin sa atin. Alam nyo ba, si Satanas, pag kinuha mo yung offer niya, may kapalit. At mas malaki ang kapalit kaysa sa binigay niya. Ang binigay niya, pansamantala lang. Pansamantala. Na-entertain ka lang. Pero pagkatapos mo ma-entertain, pakiramdaman mo ang spiritual na buhay mo.
wala kang ganang manalangin, wala kang ganang magbasa ng salita ng Diyos, wala kang ganang dumalo. Kasi ayaw ni Satanas na patuloy kang makarinig ng salita ng Diyos. Kasi pag ang salita ng Diyos, buhay yan eh. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinupuno tayo ng Diyos ng buhay. Pinupuno tayo ng Diyos ng kalakasan. Pinupuno tayo ng Diyos ng kapayapaan. Pinupuno tayo ng Diyos ng pag-asa. Pero kapag gusto ng diablo, putulin ang salita ng Diyos sa buhay natin. At alam nyo, pag wala salita ng Diyos, ano ipapalit niya? Mga negatibo. Mga nakaka-down, mga kapatid. Siya yung bumubulong sa atin. Wala ka ng pag-asa. Ganyan ka eh. Ganoon ka. Kaya nga, pusong salawahan. Ayaw ni Lord ng pusong salawahan. Nag-enjoy tayo, gusto natin ng Lord. Nag-enjoy din tayo sa mundo. Ayaw ni Lord ng ganyan. Pagka ganyan, hindi natin mararanasan yung patuloy na paghahari ng Diyos sa buhay natin. Yung kalooban niya sa buhay natin. Pang-apat, pusong handa. Tingnan natin. Balanse naman ng Diyos eh. Papakita ng Panginoon, itong bagay na ito, na anak, wag yan. Bakit? Kasi ito ang pwede mangyari sa iyo. Kasi yung tatlong klase ng puso, hindi siya nakapamungi. Hindi siya nakaranas ng gusto ng Panginoon. Bakit yung inalaw niya? Paano siya nag-respond? Mali yung respond niya sa salita ng Panginoon. Pang-apat, pusong handa. Sabi sa Mateo chapter 13 verse 23, ngunit ang mabuting lupa, hinasikan ng binhi, ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Nakakaunawa ang paliwanag ng Panginoon. Kaya sa verse 23, kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Kasunod pala yon. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y napakaraming bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lamang. Nakaunawa, mga kapatid. Bakit nakaunawa ito? Balikan natin. Kanina, hindi nakaunawa. Bakit? Kasi hindi handa ang puso. Hindi handang makinig, hindi handang sumunod, hindi handang matuto, hindi handang lumago, hindi handang magpatuwid. Pero itong lupang mataba, mga kapatid, ano po ang sabi ng salita? Nakaunawa kasi itong lupang mataba, itong puso na ito ay handang makinig, handang sumunod, handang matuto, handang magpatuwid, handang magpabago, handang lumago sa Diyos. Kaya, ang daming bunga ng buhay niya. Alam nyo, the more gusto ng Diyos na marami tayong karanasan na maganda sa Panginoon. Gusto ng Diyos, pabungay ng buhay natin. Mga kapatid, papagtagumpayin ng Panginoon ng buhay natin sa kahit anong laban na meron tayo. So, gusto ng Panginoon, laging handa tayo. Maging handa yung puso natin. Kung handa ang puso natin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, tingnan natin yung mga pagpapala sa pusong handa. Ang sabi nga doon sa verse 23 yung kanina, magbubunga ng maraming magandang pagbabago. Magbubunga. Kasi sabi roon, yung puso na yon na nakaunawa, nagbunga ng marami. Ibig sabihin, siya ay
ay patuloy na nakakaranas mga kapatid. Gusto pala ng Panginoon, laging bago ang karanasan natin sa Kanya. Hindi yung luma. Anong patotoo mo ngayon? Anong gusto mong pagpasalamat sa Panginoon? Eto, araw-araw kumakain pa rin. 5 beses, isang araw. Sumunod na linggo. Anong patotoo mo? Ito, araw-araw kumakain pa rin. Nabawasan yung 5, 4 na lang. Pero okay pa rin. 4 na beses naman kumakain. Gusto pala ng Panginoon, meron tayong laging bagong patotoo. Bagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos, nagbubunga tayo na nagbubunga, mga kapatid. Na-experience natin ang Panginoon araw-araw. Yun ang gusto niya. Kalooban ng Diyos, lagi niya ma-experience yung pangako niya. Sabi nga, di ba, gustong-gusto ng Panginoon. Ang kalooban niya, na-establish sa buhay natin. Natatatag, nararanasan. Nakikita ng ating mga mata. Kaya nga gusto ng Panginoon, anak, maging ready heart ka. Maging handa lagi yung ating mga puso. Pangalawa, Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kakalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo ito matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka, magtatagumpay ka. Sabi ng Panginoon. Gusto mo maging champion? Sabi nga kay Kaloy, no? Gusto kong maging champion eh. Anong ginawa niya? Ay, talagang dumaan siya sa proseso. Dinaanan niya yung paraan, yung paraan para magtagumpay. Tayo, pwede rin yan eh. Kalooban ng Panginoon. Kailangan gawin natin yung kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Gawin natin. Kahit mahirap, kahit iba, salungat, sa nararamdaman at nakikita natin, lagi natin pinaniniwalaan, Lord. Sige, Lord. Paniniwalaan ko yung pangako mo. Ay, sabi ng Panginoon, uunlad ka, magtatagumpay. Mateo chapter 7 verse 24 to 25. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas, bumaha at hinampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ano po ang mangyayari sa buhay natin kapag laging handa ang puso nating makinig, matuto, kung ano man yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Okay, Lord, mangyari yung kalooban mo. Mga kapatid, magiging matalino at matibay na buhay. Matalino. Bakit? Kasi puno ka ng salita ng Diyos, willing ka, matalino ka. Magiging matalino ka sa mga pagpapasya sa buhay mo. Hindi ka magkakamali sa pagpapasya. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang ina-apply mo sa bawat sitwasyon. At magiging matibay sa buhay. Alam nyo, kailangan natin ng tibay sa panahon ngayon. Ang dami tayong pinagdadaanan, ang dami mga pagbabago sa kapaligiran natin. Anong sagot? Mas matibay, mas tibayan natin, mga kapatid. Mas lalo tayong manalangin, mas lalong palalimin yung panalangin, mas lalong palalimin natin yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi anong gagawin yan? Patatatagin ka niyan eh. Hindi ka itutumba ng mga problema mo.
magiging matibay ka. Kasi ang Diyos ang pinakamatibay na pundasyon. Sabi nga, lahat ng bagay sa mundo ito mawawala. Ano mang klaseng pundasyon ng mundong ito, masisira. Pero ang Panginoon, kailanman, hindi siya masisira, mga kapatid. So ano po yung gusto ng Panginoon matutunan natin sa umagang ito? Mga kapatid, ang tunay na sikreto ng pagbabago ay ang handang makinig at sumunod na puso. Sa puso. Sumunod sa. Sa iba, nung binabasa ko to, ang tunay na makakaranas ng paghahari ng Diyos ay yung taong handang makinig, handang sumunod, mga kapatid. Ano po ang challenge ng Diyos sa atin sa umagang ito? Piliin nating laging maging handang makinig. Sumunod sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung paraan ng Diyos para magtagumpay, maabot natin yung mga pagbabago na gusto natin, ano man yung mga bagay na gusto natin sa buhay. Ang Diyos, willing ang Diyos yan. Kalooban ng Diyos yan. Gusto niya na mapagpala, mabago ang mga buhay natin. Kaya lang, kailangan piliin natin. Piliin natin, mga kapatid. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa salita mo. Muli, nagpapakita po ng tunay na kalagayan namin sa harapan mo. Alam ko, Lord, kinausap mo ang bawat isa sa amin sa iba't ibang sitwasyon na mayroon po kami, Panginoon. Tinuturuan mo kami sa umagang ito, magkaroon kami ng tamang respond, tamang tugon sa anumang mga sitwasyon na ito, Panginoon. Nais mo na laging maging handa, Panginoon. Handa lagi kaming makinig, sumunod sa mga kaparaanan mo sa buhay namin. Lagi mo kami tinuturuan, every Sunday, every day, Panginoon. Ano mga dapat namin gawin, Panginoon. Kasi mahal mo kami, nais mo na magtagumpay kami, nais mo na masolusyonan ang mga sitwasyon ng buhay namin. Kaya lang, nais mo na talagang maging willing po kami. Willing kami magpaakay sa iyo, O Diyos. Lord, alam mo ang aming mga buhay. Pero sa umagang ito, Lord, gusto po namin na yung kalooban mong yan ay mangyari sa amin. Unang-unang aming puso. Muli na maging lagi po kaming handa, Panginoon. Handang makinig, handang matuto, handang sumunod. Kahit na sa mga pagtutuwid, handang magpatuwid. Handang magpabago. Dahil, Lord, gusto mo talaga na matatag sa amin ang kaharian mo, ang paghahari mo,
matatag sa amin ang magandang kalooban mo, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo kami. Isuko sa iyo, O Diyos. Ngayon, ang anumang mga sitwasyon na mayroon po kami ngayon, isuko, manampalataya, Panginoon, na kayo ay naandyan, kikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Maganap ang nasa na salita mo sa buhay namin sa umagang ito. Magkaroon uli kami ng pananampalataya sa iyo. Magkaroon uli kami ng pag-asa. Lord, malinis po kami ngayon sa anumang mga mali sa puso namin, Panginoon. At Panginoon, matatag ang kalooban mo na kami ay masumpungan mo na merong isang ready heart, Panginoon. Salamat po, salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen.